Welcome po sa San Andres, Quezon. Ayan, nandito na naman po kami para magbigay na naman po sa inyo ng isang magandang property na may sukat po na 2.5 hectares po. Bali, panoorin niyo po itong video na to. Napakaganda po nitong property na to. Ayan, nagsisimula na mag-ikot yung aking mga kasamahan para i-check na po nila yung mga bawat sulok po. So bago po tayo magsimulang mag-vlog, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa aming mga properties na iba-vlog po. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan, tara, sama-sama po nating ikutin si 2.5 hectares dito po sa San Andres. Let's go! So bago muna po ako mag-ikot ng property, bali explain ko muna po sa inyo about dito sa road nitong property po na to. Bali tayo po ay merong farm to road market na tinatawag po. So ito na po yun kung saan nakapark yung aming sasakyan. Bali dyan po kami galing sa way na yan. Yan po ay nasa 4.5 kilometers para po makalabas po tayo ng pinakang national road po. So mapapansin po natin, yung pinaka road po natin is hindi pa po totally nasisemento po. So yan naman daw po ay may budget na, pero maganda rin naman po kasi siyang daanan kasi hindi naman po siya ganong maputik. Pero ang pinaka naging kalaban lang po namin pagpasok dito sa pinaka property is medyo mabato. So I think po pag mababa po yung sasakyan natin, hindi po kakayanin po yung pinaka road po. Pero kung medyo mataas, ayan, kayang-kaya naman pong pumasok kasi kasyang-kasya po yung pinaka 4 wheels po natin dyan. Ayan. So ito po nilalakaran po na aking mga kasama. Yan, na sila. Nagtitingin-tingin na po sila. Yan po ay kasama po. So left and right po ang ating property, ha. Ayan. So pakita ko muna sa inyo. Yan, lakad tayo. So dito muna po tayo sa may pinaka left side. So tara, ikutin natin. Yeah, so yung pinaka puno ng mangga na yan, kasama po yan, and then yung kubo na yan, kasama po yan, dalawa na yan. Ayan, sarap ng angin, fresh air. And then kagandahan din po na to, itong property na to, kahit nag-iinulan siya ilang araw na dito sa Quezon, yung pinaka lupa po niya, okay siyang lakaran, hindi siya maputik. Bali po ang property po natin, describe ko lang po, more on slope siya, pero napaka-gradual naman, okay naman po siya, hindi naman siya mahirap ikutin. Pero kagandahan po nito, ito pong property na to, para po siyang mga Carabao grass lang po yung mga tumutubo halos po. So hindi natin kailangan magpatabas. Kagaya niyan, may mga baka dito, so pwedeng ganyan yung maging idea po natin, maglagay tayo ng mga bakahan dito. So masisimot yung mga damo po natin. So ipakita natin yung pinaka overlooking natin. Bali overlooking din po tong property po na to, ha. Ayan, ganda. So dito sa part na to, yan medyo madamo po ng konti, and then pa-slope na po yan. Bali dito po ako galing po, medyo nag-slope ako ng konti. Ayan, and then dito po mapapansin po natin, marami po tayong mga puno ng mangga. Pero medyo masukal po dito sa may part po na to. Pakita natin. Ayan. And then explain ko lang po, ito pong property na to ay meron po itong nasa 800 kapuno po ng niyog. Ayan, bali po, ito po ay naglulukad po ng nasa 6,000 kabuo po. So bawat kabuo daw po, iba po kasi yung kwentada po ng mga ibang mga naglulukad sa iba't ibang part po kasi ng mga property po. So dito sa part na to, sa San Andres, dito daw po bawat 1,000 is 800 pesos ang equivalent po. So ito po ay naglulukad ng nasa 6,000. Ayan, ta-times lang po natin yan sa 800. So yun po yung magiging pinakakita po natin. So I think nasa yun, nasa 45,000.
Hindi ako masyadong perfect sa pagkwenta, pero mamaya ako kwentahin ko. Pero I think nasa 40 plus po so yun yung kikitain po nitong property na to. So yun po, may sure return income tayo, so maganda. Ang ganda. Ang ganda nitong property na to kasi parang umaalon lang siya. So sa mga overlooking lover, ayan. Ang ganda nitong property na to. So kahit hindi siya flat, okay po siya. Ang ganda niya. Pa rin tayo. Kita natin yung ibang mga part. Ayan, gaganda ng mga niyog. Kaya naman po sa mga niyog na to, medyo may kabataan pa po yung iba, pero mangilan-gilan na rin po yung medyo may kataasan, pero mas marami po yung medyo mababa. So maganda po nito. Medyo matagal pa po natin pakikinabangan. So yan, liban ako dito sa may pinaka right side ko naman. Balikan na po yung nilakaran po natin o yung inikot natin is left side po. So ang pinaka boundary po ng property is kung makikita nyo po yung mga kubo na yan and then yung mangga na yan, yan po makakat na po dito yan. Ayan. So dito na po yung property sa may gawi sa kinatatayuan ko. So liban tayo dito sa may pinaka right side. And then napansin ko po, bali po mas malaki po yung pinaka property dito sa may right side kesa sa may left side po. Oops. Okay. Ayan. So medyo magulo yung camera ko, sorry po So ayan, pakita natin yung pinaka right side. Ayan. Mamaya papasok tayo dyan. Pakita muna ulit natin yung pinaka kalsada. So dito tayo galing sa part na to, isa-isahin natin kasi ang ganda talaga ng view. Ayan, tanaw natin yung overlooking ang ganda. And then kagandahan po nito, isang bentahe po kasi na isang property. Yan, kagaya ng lagi kong sinasabi tuwing magbablog po ako as long na may road, katabi ng road, yan, napakaganda ng property na to. At kagandahan po nito, medyo mura po ito binebenta po ni seller. Ayan, pero once na magawa itong kalsada na to, ay check, magmamahal na. So pinaka boundary po niya, ito pong pinaka kubo na yan, hindi na po yan sakop So makakat po tayo dito. So itong pinaka baba na to, yan sakop po to lahat. Lahat ng tatamaan ng camera natin sakop yan. So hindi masyadong marumi ang property. Ang ganda niya. So may frontage po tayo ito sa pinakadaan po natin, yung farm to road market po. Ganda. Yung mga batang-bata pa po yung mga niyog natin. So yan po sa mga mag-a-avail po ng mga taga Manila, tayo po ay maglalaro po sa nasa 7 to 8 hours po ang magiging travel time po natin para makarating po tayo dito sa pinaka property po. So kanina po ulitin ko lang, bali po nasa 2.5 kilometers po tayo away from National Road. Halos lahat ng mga properties po dito overlooking siya. So to be honest po, bali wala pa po tayong line ng kuryente dito sa may part na to, pero dun sa 2.5 kilometers meron dong nasa 1 kilometer, meron na siyang pinaka kuryente. So siguro po soon magkakaroon na tayo ng kuryente dito. Yan, sakop pa rin po yan, yung part na yan. And then ito sakop pa rin po itong may pinakapuno po na to. So kagandahan po dito sa lugar na to, sa San Andres,
So ang San Andres po at ang San Francisco po ay kilala po sa mga white beach. So mga ilang kilometers na, I think mga nasa 5 kilometers, meron na po tayo makikita mga beach po dito, mga white sand. So ayan, kumbaga malapit po tayo sa pasyalan po, ano. Ganda. Gaganda ng mga niyog. So sa return income pa lang, panalo ka na dito sa property na to. Yan ang kagandahan nitong kung sakali i-avail nyo po, ano. So yan, naglakad pa rin po ako sa may pinakadulo. Pero napansin ko, no, overlooking pa rin dito sa may right side. Ayan. Okay siya, ganda. So ang ating sasakyan po ay pasok na pasok po sa property po, ano, both side po pasok na pasok po, dahil tayo po ay meron nasa 100 meters na frontage dito sa barangay, road, farm to road market, sorry po. So kahit saan po natin i-park yung sasakyan natin. And then kagandahan, kahit slope siya, kayang-kayang lusungin po nung pinaka four wheels po natin, ano. So hindi siya pabangin. So parang semi-flat kung tawagin ito pong property po na ito. So medyo small cut tayo, 2.5 hectares. Ayan, ang saktong-sakto lang doon sa mga gusto na medyo maliit lang yung aalagaan nila. And at the same time, yan, good for investment po itong mga property po na to na ganitong kamumura. So mamaya price reveal po tayo. So yan, bali lumabas po ulit ako ng pinaka farm to road market. Pero explain ko lang po, ano, may pahabol po kasi yung aming guide. Bali nandun na po yung pinaka ginagawang road. Yan po ay tatagos po ng barangay Mangero po, ano, yan po ay national road din po yung pinakatatagusan po niya. And then dito rin po kami galing sa way na yan. Yan dyan sa way na yan. Yan din po national road din po, ano. So soon, ayan po, masisemento na to. Pero sa ngayon po, talagang aminin ko po sa inyo, mahirap pong puntahan lalo pag naulan. Pero kung hindi po siguro naulan, okay naman siya. Kaya lang kanina medyo hinirap po kami. Pero ito po ay nadadaanan na po ng mga four wheels to. So kanina lang nahirapan kami kasi almost 5 days na po umuulan dito sa may Quezon. So medyo nagtubig po yung pinaka road po natin. And then ito po kagandahan, kung masemento po, ano, yan kasyang-kasya po yung pinaka sasakyan, kahit two-way po, kasyang-kasya yung dalawang magkasalubong na sasakyan. So napakagandang property. So hintayin lang natin yung pinaka road po, ano, kasi dito po inuna sa may unahan na yan kasi may school po dyan. So papaganyan po yung gagawing pinaka road po. Ang lakas ng hangin, parang nasa Tagaytay. Ayan, napakagandang investment po, ano, pag-alagaan natin ang mga hayop. And then at the same time po, bakasyonan, ayan, maganda. Ilagay tayo ng kubo dito. Ayan, lakad pa po ako. Bali may signal po tayo ng cellphone po, ano, kasi malapit dito yung tinayong website ba yun? Parang ganun. Hindi ako familiar. So lakad pa po ako dito sa may pinaka end po ng frontage. Ayan. So lusong tayo ng konti. Ayan, sako pa po yung mga niyog na yan. So mga batang bata pa po yung niyog po natin, ano. Ang ganda. So explain ko lang po about sa documents itong property na to. Bali ito po ay matured GLOA.
So ito po ay nasa 19 years nang matured. And then kagandahan po nito, buhay po si owner. So wala po tayo magiging problema po ano. So price reveal po tayo. Ito po ay binebenta po ni seller sa halagang 1.2 million po. So ito po ay may sukat, ulitin ko po, ito po ay may sukat na 2.5 hectares. So napakamura property ano. Kagandahan nito, mga ilang taon lang, bawin-bawin nyo na po yung inyong pinambili, kasi nga po ay ito ay malaki po yung pinaka-return income niya. So tayo po ay nasa 16 kilometers po para makarating po tayo ng pinaka-town proper po ng San Andres ano. Kagandahan naman po dito sa mga lugar na to, sa bayan po ng San Andres, apakagaganda po ng mga road nila. Ito po yung masasabi ko na kung i-compare po natin dun sa mga ibang properties na nabibisita po natin, medyo panalo ang mga road po dito mula San Narciso, San Francisco at San Andres. Wow, ang gaganda po talaga. As in talagang hindi ka hihirapin pumunta. Yun lang naman po ang pinagmamalaki ko po dito sa mga lugar na to na aking binibisita po ano. So mas bet ko po yung mga daan patungo dito. Talagang ganda. And then about naman po sa mga barangay road, yan sinisimulan naman po nilang i-develop na yan. So may mga part na lang po, mga ilan-ilan na hindi pa po nasisemento. Pero katulad po nitong property na binibisita natin for today, ayan, sinisimulan na rin po nila yung pinaka-road. So i-avail na po natin to hanggat wala pang cemented road. Yan, napakamura na itong property na to, napakaganda, magandang investment. Ayan. Ayan po, bali papalabas na po ako ng pinaka-property. Kung sakali po magustuhan itong property na to, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So kung sakali po meron po akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description sa baba, so pakiclick na lang din po iyon. So yan po, isang magandang property na naman yung na-visit namin for today dito sa San Andres, Quezon, kung saan maraming naggagandahang mga property po talaga dito. So ayan, avail na po kayo hanggat mura. So ayan, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So tara, uwian na. Let's go. Thank you for watching.